kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos mag-expire ang 7 araw na ceasefire sa Gaza ay balik na naman sa airstrike ang Israel sa mga natitirang building sa loob ng Gaza na pinaniniwalaan ng IDF na pinagkukutaan ng Hamas. Hanggat may nakatayong mga buildings ay tila ayaw tantanan ng IDF para masigurong mapatag lahat ng mga gusali at kabahayan nang wala nang mapagtaguan pa ang kalaban nilang Hamas. Pero sa bawat airstrike na kanilang ginagawa ay ganoon naman ang patuloy na pagkuntina sa kanila dahil sa mga sibilyang nadadamay sa lakas ng kanilang bomba na inihuhulog sa kanilang target. Ito ay ang kanilang mga makabagong kagamitan at armas na siyang dumudurog sa kanilang kalaban na tago ng tago sa ilalim ng mga tunnels para masalba ang kanilang mga buhay. Marami ang nagsasabi na bakit hindi raw makipagsabayan ng Hamas sa IDF sa labanan at tago lang sila ng tago sa mga tunnels. Pagdating sa giyera, hindi lang ito labanan ng puro tapang. Kailangan mo ring paganahin ang iyong utak para makalabang ka sa iyong kalaban. Lalo pat, mas higit ang kanilang armas kumpara sa inyo. Kaya't kung nagtatago man ng Hamas sa mga tunnels ay dahil kasama yon sa estratehiya nila kung paano labanan ng higit na malakas ang armas ng mga Israeli. Ganon din naman ang Israel. Talagang ginagamit nila ang kanilang mga drones, eroplano at bomba para durugin ang Hamas at maiwasang malagasan sila ng matataas na bilang ng mga sundalo sa oras na purong ground invasion na lang ang kanilang gagawin. Kaya para makounter ng Hamas ang estratehiya na ito ng IDF, ay guerrilla warfare ang kanilang ginagawa. Ambush ang epektibong pamamaraan ng Hamas para makaganti sa opensiba ng Israel. Ang estilong ito ay napaka-epektibo laban sa mas malakas at mas modernong kalaban. Ito ang pamamaraan na epektibong ginamit noon ng mga Afghans kontra sa mga Ruso noong sinakop sila ng Russia. Pinagpatuloy rin ito ng mga Taliban sa tropa ng mga Amerikano nang sila'y sakupin noong 2001. December 3, 2023. Tila nakatama ng jackpot ang Hamas ng kanila umanong mayari ang humigit kumulang 60 mga sundalo ng IDF sa Jur al-Dik sa Gaza ayon sa brigada ng Al-Qassam ng Hamas. At nang makita nilang dineploy na doon ng mga sundalo, kanila raw tinaniman ng 3 anti-personnel device ang lugar na gagawing kampo ng IDF. At nang makita nilang dineploy na doon ng mga sundalo ay kaagad na nila itong pinasabog. Niratrat pa nila ang mga sugatang sundalo matapos ang pagsabog at ayon sa kanila, umabot raw sa 6 na po ang kanilang nadali na siya namang kinumpirma ng IDF. Pero ayon sa Israel, 2 lang ang nadali ng Hamas sa kanilang tropa. Kahit nagtatago ang Hamas pero may mga tropa pa rin silang nalabas paminsan-minsan para magsagawa ng mga pag-atake. Nakakadali pa rin sila umano ng mga tangke de gera, armored vehicle at mangilan-ngilang sundalo ng IDF. Samantala, mas lalong pinaigting pa ng Israel ang kanilang operasyon sa pagpulbos sa mga pinaniniwalaang tunnels ng Hamas. Gumamit na sila ng mga bombang ginawa mismo para wasakin ang mga tunnels. Gaano man ito katibay ng paggawa, ito ang gawa sa Estados Unidos na bunker buster bomb. Walang tunnel na hindi nito wawasakin sa oras na ito ang inihulog sa target. Madalas na rin ang ginagawang pag-raid ng IDF sa mga kabahayan sa Gaza na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ng mga commander ng Hamas. Kahit raw napahirapan ang pagtukoy sa maaaring pagtataguan ng mga commanders na kanilang hinahanap dahil sa posibleng nagtatago ito sa mga kabahayan ng mga sibilyan ay determinado pa rin silang hanapin ito. Habang tumatagal ang labanang ito ay siguradong mas dadami pa ang mga mauutas na buhay ng mga sibilyan dahil halos hindi naman ito umaalis sa kanilang mga lugar. Napapasama ang tingin ng ibang nasyon sa Israel dahil sa airstrike na kanilang ginagawa. Pero kung ground attack lang ang gagawin nila na mas makakapagpababa ng bilang ng mga nadadamay na sibilyan, ay siguradong hindi manggagalaiti ang ibang nasyon sa kanila. Pero
Labis ang pagprotekta ng IDF sa buhay ng kanilang mga sundalo, kaya hanggat makakaya ay mga modernong kagamitan muna ang kanilang gagamitin laban sa kalaban nilang Hamas. Ikaw, sa tingin mo ba'y dapat nang tigilan ng Israel ang airstrike at mag-focus na sa ground invasion? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.